Maraming nagtatanong, so paano ba talaga magsimula ng manukan. Guys, so bagong araw na naman na tayo sa mga manok, sa mga pato natin. So pakainin natin sila ng mga tira-tira na mga prutas, kamote, popcorn. Yan, para may libangan sila. Yung mga pato, hindi naman sila maarte sa pagkain. Nakain sila kahit anong bigay mo sa kanila. Yan, dito tayo sa manok. Okay. So, gutom na sila. So, yung pinapakain natin sa mga sisiw natin, ito lang naman. Hindi tayo fix sa isang product lang. So pabago-bago yung iba-iba yung ginagamit nating brand para iba rin yung para hindi sila hindi naman tayo nag-endorse ng product basta magpakain lang natin sila ng maayos at saka hindi sila nagugutom. Kasi pag nagugutom sila, yan na yung reason na mag-feather picking na. Yung tutukay na nila yung kasama nila, yung balahibo ng kasama, hanggang sa pagkasugat-sugat na yung kasama nila. Kawawa naman, hanggang sa mamatay. Yun yung iniwasan natin dito. So yan yung mga week old natin, day old, week old. So dito naman yung mga na to. Almost a month na to mga to. Yan. Sige, kain. Ito naman. Dadan lang. Okay. So medyo nagutom sila. Okay, so maraming nagtatanong, so paano ba talaga magsimula ng manukan. So paano magsimula? Saan ba tayo magsisimula? So una is siyempre magpaplano ka muna. So paano ba natin paplanuhin? Okay. So, ang pagpaplano natin is, syempre, paano natin sila mabibigyan ng magandang tirahan, paano natin sila mapapakain, at saka isa pa, yung pangatlo, pagplanuhan is, paano natin ma-ensure na safe sila from siyempre mga predator, mga damuhan na dyan, napaligiran tayo ng mga damuhan, ganyan. So yung safety nila, paano sila magiging safe araw-araw. So una is doon sa tirahan nila, paano ba tayo makakagawa ng secured
siyempre, ligtas sila sa ulan. Ligtas sila sa ulan, sa araw, sa mga magnanakaw. Siyempre, marami ring ano rito. Kailangan mo ring i-consider yung safety nila against sa ibang tao. Ito yung mga Orpington natin. So binibigay ko sa kanila ito, mga layer feeds ito. Pang layers. Okay. So yung mga ito, mga 2 months, 1 to 2 months, mga ano yan, Dynamo 2 or Integra 2 binibigay ko dyan. So ito naman yung mga layers natin. Ito yung mga breeders natin. Okay. So yung mga Rhode Island mix. Rhode Island, tapos mga crossbreed din na ng mga asil. Yung mga malalaki sila. Yung mga native sa labas, bigyan ko na lang din. Ang dami niyang asawa, oh. 2, 4, 6, 8. Yung iba nilalabas ko yan. Yung puti, pinapaalis ko yan dyan. Pero bumabalik siya, umanap siya ng way para mapuntahan niya yung lalaki. Yung lalaki kasi Shamu asil yan eh. Ito naman yung mga ano natin. So 3 months. Yan. Doon namatayan ng isa. Okay. So tuloy natin. So yung unang sinabi ko is yung tirahan talaga. So kailangan secure. So may bubong siya. Ganyan. Hindi sila maulanan. Sobrang init. So matibay ito sa ulan. Pero sa init naman, pag sobrang init, nahi-heat stroke din sila eh. So mas okay na secure talaga sila laban sa init. And syempre, yung ventilation, dapat nakakahinga sila. Okay. So, yung isa pang kailangan natin i-consider dyan, eh yung ano, yung space nila, nakakagalaw sila ng maayos. Yan, nakakatakbo-takbo sila. Kailangan din nilang mag-exercise. Kasi pag hindi sila nakapag-exercise, masyado silang tataba. And yung sobrang taba din, yun din yung dahilan na hindi sila makakaitlog. Yung term nila yung sa pula. So yun yung ingatan din natin dyan. So yung space nila, so at least nakagalaw sila ng maayos. Ganyan. Ito, kita nyo yung space nila. So ganyan. And syempre yung nutrition, yung pagkain nila, paano ba natin sila mapapakain? So yung feeds nila is ano lang, morning and afternoon lang tayo nagbibigay ng feeds. Kasi sa lunch time, binibigyan natin sila ng mga snack. Mga dahon-dahon, ipil-ipil, dahon ng mulberry, malunggay, kamote. So yan yung mga binibigay natin sa kanila. Siyempre, importante din yung tubig. Kailangan bago lagi yung tubig nila. Para, siyempre, malayo sila sa mga sakit. Okay. And, importante dyan din yung vitamins. So, may vitamins sila sa pampaitlog.
Ito, egg 1000. Meron din doon yung mga antibiotics. Meron din tayo yung mga Vitamin Pro. Ito yung ginagamit ko. Yan. Yung ganito. So hindi ako nag-introduce Tapos pag medyo ulan-ulan, sobrang init. So binibigyan ko rin sila ng dextrose powder. Para pang na rin, para may neutralize pa rin sila, hindi sila hindi sila ma-dehydrate. So yun lang muna about sa nutrition, sa mga pagpapakain. And syempre, yung health nila is lagi mong i-check ngayon, obserbahan mo. Tingnan mo isa-isa. Sino ba dyan yung may sipon? Sino ba dyan yung matamlay? Sino ba dyan yung hindi kumakain? Kasi pag napansin mo na may isa dyan na matamlay, doon lang nakatungtong lang sa taas, ihiwalay mo na siya para hindi madamay yung iba. And napaka-importante yung pag-observe talaga, lalo dito sa mga magulang. So far naman, sa 2 years, hindi nagsimula ako dito, 2 lalaki lang at saka 18 na babae. So 20 yung sinimulan ko. Mga maliliit pa yon. So tumagal, hindi ko nabuhay lahat yon. So at least may natira hanggang naging adult sila, hanggang sila na yung nagparami. Yan. Wala naman akong sakit na or yung mga peste na dumating, kasi nga may vitamins naman. Sinisigurado natin na malinis yung paligid nila, yung mga pagkain. And syempre, isa pa is yung safety talaga nila. So medyo makalat dito ngayon, dahil sa ulan-ulan, di masyadong naasikaso. So yung safety, laban sa mga magnanakaw, sa mga ahas, maraming ahas dito. Pero dahil sa net, nasasabit sila dyan. Itong mga net na to, so importante itong mga net. Nasasabit sila dito. And malaking tulong talaga itong net. Sa mga ahas, mga aso, yung mga aso minsan, pupunta rito, papasokin yan, kakainin. So medyo, yan yung mga binabantayan natin lagi. Okay. And isa pa is, kailangan mo rin talaga mag-disinfect dito sa paligid. So kaya binababawalan ko yung kahit sinong nakakapasok. Maraming pupunta-punta rito ng tao. So iwasan mo yung papasok na lang sila bigla para magtingin-tingin. Okay. So magbibigay na ako ng tubig. So yun lang muna yung i-consider natin sa pagmamanukan. So kung may mga tanong kayo, comment na lang para ma-share ko rin dito sa ano yung ginagawa natin dito sa munting manukan natin.